praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang kapatid, ang nakikinig ay nagmamahal. At ang marunong makinig ay banal. Aminin natin na maraming pagkakataon na kung saan di tayo nakinig. Nakinig tayo para sumagot. Nakinig tayo para patunayan natin tayo'y tama. Sa mga pagkakataon din na hindi tayo nakinig ng mabuti sa kagustuhan ng Diyos. Kaya naman tayo'y nawala at nagwawala minsan sa buhay. Hilingin natin ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, para makita tayo minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel namay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya. Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo, pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, hinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako'y naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagahoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nanambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin, sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simeon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya sa mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea at nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Last Saturday po, pagkatapos ng healing mass, in-announce ko po sa misa online na mag-ingat po yung ating mga followers, ang ating mga subscribers sa manloloko, sa scammer. Meron po kasing nagpapanggap na ako
at nagtitinda daw siya ng healing oil. Sinabi ko po bilang babala, hindi po ako nagtitinda ng healing oil. At kung pupunta po kayo dito sa parokya, ang healing oil na binibigay po natin ay libre lang. Wala pong bayad. Napakalinaw ko pong sinabi ito. Pero alam niyo po, ang nakakatawa, pagkatapos ko pong sinabi yon, habang ako po'y nagbabasa sa comment section, meron pa rin pong nagtatanong, Father, magkano po ang healing oil? Father, baka pwede naman pong makabili sa inyo noong sinasabi niyong oil. Di ba? Napakalinaw kong sinabi, hindi po tayo nagtitinda ng healing oil. Pero, meron pa ring bumibili ng oil. Ano po kaya ang problema? Alam niyo po, marahil ang problema ito. Hindi talaga tayo marunong makinig. Meron tayong selective listening. Di po ba? Remember this, my dear friends, that listening is not only the ability to hear, but listening is the art of understanding. Tandaan niyo po yan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pakikinig ay hindi lang kakayahang makarinig. Ang tunay na pakikinig ay sining ng pag-unawa. Ang taong hindi nakakaunawa, marahil maraming naririnig. Di po ba? Ang taong hindi nakakaunawa, marahil may balakid sa kanyang pakikinig. Amen? Sa buhay po kasi natin, marami tayong mga boses na naririnig. There are 4 voices that we hear in our life. What are these? Number 1, your voice. Baka ang naririnig mo lang yung iyong sarili. Kinakausap mo ang iyong sarili. Na nangyayari naman po, hindi po ba? Kapag wala kang kausap, meron ka sinasabi sa iyong sarili. Kaya minsan, baka naman, hindi mo naririnig ang iba kasi wala kang ibang pinakikinggan kung hindi ang iyong sarili. Amen? But the second voice that we hear is the voice of other people. Baka sinasabihan ka na ng nanay mo, ng asawa mo, ng boss mo, ng mga kaibigan mo. Pero ayaw mo pa ring makinig sa kanila. The third voice that we hear is the voice of God. May mensahe ang Panginoon sa iyo. Pinapakita na niya ang kagustuhan niya sa iyo. Gumagamit na nga siya ng tao, ng mga tanda. Pero dahil minsan, distracted tayo. Kung saan-saan tayo nakatingin, nakikinig, meron na sa balita, meron na sa mga advertisement, meron na sa gadget, meron din sa tukso. Kaya nga, hindi natin talaga naririnig at nauunawaan ang gusto ng Diyos para sa atin. At ang pang-apat na boses ay ang boses ng kalaban. The fourth voice is the voice of the evil one. Nagpapanggap yang mabuti, pero tinutokso ka, nilalayo ka palagi sa Diyos. Sinisira ang iyong loob. Ngayon ang tanong, paano natin malalaman na ang boses na ating naririnig ay galing talaga sa Diyos at hindi po sa masama? Simple lang. Kapag galing yan sa Diyos, sigurado ang tinig. It gives you confidence. Kapag nagbibigay yan sa iyo ng kapayapaan, ng lakas ng loob, kapag nagbibigay sa iyo ang boses na yan ng direksyon, sigurado galing yan sa Diyos. Amen? Pero ang boses ng masama, anong ginagawa sa iyo? Ginugulo ka. Binibigyan ka ng takot at ng pag-aalala. Amen? Ang Diyos, ang hari ng sansinukob, ng sanlibutan, ang Panginoon ng lahat ng karunungan, kapag nagsalita, may laman, may kahulugan, may patutunguhan. Amen? Pero kapag ang naririnig mong boses sa iyong loob, nagtatanong sa iyo,
sinasabi, anong gagawin mo? Paano na yan? Anong mangyayari? Hindi pwedeng mangyari yan. Wala nang pag-asa. Imposible. Sumuko ka na. Mag-ingat po kayo. Magdasal kayo. Dahil ang boses na yan ay hindi galing sa Diyos. Ang boses na yan ay galing na sa masama. Mga kapatid, sa mundo po natin ngayon, napakaingay. Hindi po ba? Kaya kailangan nating makinig ng mabuti sa mabuti. Kailangan nating makinig ng mabuti sa Diyos. Listening is more important than speaking. Pansinin niyo po ito. Kapag nawala na ang abilidad mo na makinig, makikita mo, mararanasan mo, paunti-unti, mawawala na din ang abilidad mong magsalita. Di po ba? Ang mga pipi, siguradong bingi ang mga yan. Wala pong pipi ang hindi bingi. Di po ba? Kaya, hindi makapagsalita ang pipi kasi hindi siya natuto sa pakikinig. Di po ba? Ang pagsasalita ay natututunan natin sa pamagitan ng pakikinig. Kaya, kapag magaling kang makinig, siguradong magaling ka ding magsalita. Great speakers are great listeners. Remember that. Poor speakers are poor listeners. Kaya nakakapagtaka, bakit po ang daming pangit magsalita ngayon? Ano kaya ang problema? Puro mura, puro panlalait, puro panghuhusga. Kasi po marahil, marami sa atin hindi marunong makinig. Huwag po nating babaliwalain ang pakikinig. One of the most important skills in life is listening. Great leaders are listeners. Loving people are listeners. And holy people are also great listeners. Narinig po natin yan sa unang pagbasa. Kung paano daw po ang batang si Samuel ay kinakausap ng Diyos. Nung una, narinig daw ni Samuel ang boses ng Diyos. Pero kalaunan, hindi lang siya nakinig. Nakinig siyang mabuti. Samuel at first heard God calling him. Pero hindi daw niya kilala. Hindi niya alam ang Diyos. Pero nung nakilala na niya ang Diyos, hindi na siya nakikinig. Nakikinig na siyang mabuti. He was not only hearing, but he was already listening. Kaya naman po ang sabi niya sa Diyos, "Speak, Lord, your servant is listening." At dahil po sa pakikinig ni Samuel sa Diyos, anong nangyari? Nung lumaki siya, nung tumanda siya, naging tanyag siya, naging makapangyarihang siyang propeta ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig din po natin ang misyon maghapon ng ating Panginoong Hesukristo. Nagturo daw siya sa sinagoga, nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalabas siya ng mga taong inaalihan na masamang espiritu. Pero, pansinin niyo po ito. Kahit nasa maghapong pagod na pagod siya, ang dami pong activity ng ating Panginoon. Bakit ang lakas-lakas niya? Bakit may gana siya? Bakit may enerhiya siya? Ano pong sekreto ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ay dahil, sabi narinig natin, umagang-umaga, nasa isang sekretong lugar, nasa isang pribadong lugar ang ating Panginoon, siya'y nananalangin sa Ama. At anong ginagawa ng ating Panginoon doon sa panalangin? Hindi lang siya nagsasalita. Nakikinig siya sa kanyang Ama. I think that is the problem with a lot of us. When we say prayer, a lot of us think that we should talk and talk, magsalita, sabihin mong problema mo sa Diyos, magreklamo ka sa mga pagsubok mo. Pero kapatid, ang totoong panalangin, oo, yung sasabihin mo sa Diyos ang bigat ng puso mo, pero karamihan dapat marunong kang makinig sa Diyos. Dahil sa pakikinig mo sa Diyos, doon kanya palalakasin. Jesus received power through His prayer. And He received direction through His listening. Remember, work and ministry
without prayer and listening will eventually make you hollow and tired, because power is sustained when you are praying in your secret place. Di ba? Ang ating Panginoong Yesukristo din naman na nagsasabi, kapag kayo ay nagdadasal, pumunta kayo sa inyong kwarto, sara nyo ang pinto, at magdasal kayo ng sikreto sa inyong Diyos Ama. At ang Diyos Ama na nakakakita sa inyo, sa inyong pananalangin ng sikreto, pagpapalain niya kayo. Baka kaya ikaw ay nanghihina, nagkukulang ka na sa panalangin at sa pakikinig. Amen? Marahil, marami po sa inyo, naririnig yung asawa niyo. Pero talaga bang pinakikinggan mo siya? Ask yourself that question. Do you listen to your wife? Kapag nagsasalita yung misis mo, baka agad mong binabara, agad mong sinisigawan, agad mong sinasabi, oo, alam ko na, tigil na. Meaning nyo, isang pagkukulang nyo yan. Hindi po ba? Ito din po marahil ang dahilan bakit maraming mga mister pinagpapalit nila ang kanilang mga misis sa ibang babae. Bakit? Baka nakahanap sila ng ibang babae na makikinig at uunawa lang sa kanila. Marami po akong naririnig na mga mister. Yan ang kanilang hinaing. Father, ang tagal ko nang kinakausap, sinasabi kong problema, pero napaka-pride ng aking misis. Gusto niya, siya lang ang pakinggan. Gusto niya, siya lang ang masunod. Buti pa yung nakilala ko, Father. Pag nagsasalita ako, tahimik siya, nakikinig siya, kaya nahulog ang loob ko sa kanya. This is not an excuse to be unfaithful, but this is a warning to you, my dear friends, that some people will become tired because you have failed to listen. Naunawaan niyo po ba? Ang nakakapagod minsan sa buhay ay yung hindi ka pinakikinggan. Hindi po ba? Napakasakit nun. Gusto mo magsabi, pero ayaw kang pakinggan. Ayaw kang unawain. Napakabigat po nun. Yun yung nakakalungkot minsan sa buhay. Hindi po ba? Loving people, listen. Good people, listen. And when you listen, you become holy. Kapag nakikinig ka, yung pinakikinggan mo, nagiging kamukha mo. You become who you listen. Kapag yung pinakikinggan mo, palamura, magiging palamura ka din. Di po ba? Kung yung pinakikinggan mo, sinungaling, nagiging sinungaling ka din. Pero kung yung pinakikinggan mo, matapat, totoo, magiging matapat at totoo ka din. Kaya nga po, balikan niyo ang ating unang pagbasa. Si Samuel po, narinig niya, pinakinggan niya ang boses ng Diyos. Ano ang nangyari? Kahit siya naging boses at tinig ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya kung gusto mong maging tama ang iyong desisyon, maging malinaw ang iyong direksyon, maging makabuluhan ang iyong buhay, marunong kang tumahimik, umarap sa Diyos at makinig sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, hindi po sumisigaw ang Diyos. Bumubulong siya. At ang bulong ng Diyos ay naririnig lang sa isang puso na kahandang makinig. Kaya sana, bago po matapos ang araw na ito, sabihin natin sa Diyos, hindi lang sa ating bibig, kundi mula sa ating puso. Speak, Lord, your servant is listening. Mangusap ka, Panginoon, nakikinig ako. At naway sa pagtanggap mo sa salita ng Diyos, yan ang magpalakas sa iyo. Yan ang magbigay sa iyo ng direksyon. Hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus na mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Diyos Ama na nasa langit, lahat ng ating mga paghihirap, paghihinagpis, lahat ng ating pangangailangan, sabihin natin sa Kanya,
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan, lalong-lalo na pinagdarasal natin ang ating mga kapatid na nag-alay ng pamisa. Para ngayon, hingin natin sa Diyos ang pagbabasbas sa lahat ng mga nananalangin, sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Ama naming makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami, sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan. At ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi
At ang mga banal na kapiling mo lagi ay yung paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang marunong makinig, marunong magsalita. Ang marunong makinig ay marunong ding magmahal. Ang taong nakikinig sa Diyos, hindi lang pinapalakas, mas pinagpapala pa niya. Sinong kailangan mong pakinggan ngayon? Madalas wala tayong ibang pinakikinggan kung hindi ang ating sarili. Pero bigyan naman natin ng pansin ang Diyos na palagi tayong kinakausap. Ang pagdarasal ay hindi lang palaging pagsasabi ng problema ng ating pangangailangan sa Diyos. But true prayer is also when you try to listen closely to God. Makinig ka sa Diyos, magiging kamukha mo ang Diyos. Makinig ka sa Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon. Makinig ka sa may kapal, kakapal din ang grasya sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.